day sa inyo po, sa mga viewers po na kakapanood po ng video na 'to. Umpisahan po natin sa ano ang pinakamahalagang desisyon mo sa buhay. Sabi nga, gumagawa tayo ng iba't ibang uri ng desisyon. Mababaw at simpleng desisyon, kung saan kakain, anong susuotin. Mas makabuluhang desisyon, anong trabaho ang dapat kong pasukan. At nakapagbabagong desisyon, sinong papakasalan ko? Ayan po. Ngayon, gagawa ka ng desisyon na siguradong may epekto sa'yo ng walang hanggan. Mayroon pong 4 na katotohanan na dapat nating lubos na maintindihan. Unang katotohanan po, mahal ka ng Diyos. At nais niyang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Sabi nga po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng masagana at makabuluhang buhay na kasama siya. Okay? Ayon po sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Sabi po ni Jesus, naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Yun po yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kabila nito, maraming tao po ang hindi nakakaranas ng makabuluhang buhay at hindi nakasisiguro kung sila ba'y may buhay na walang hanggan. Dahil, ito po yung ating pangalawang katotohanan, dahil likas na makasalanan ang tao, kaya't nawalay tayo sa Diyos. Ang lahat ay nagkasala. Sabi nga po, sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ito po, dahil po ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan, ito po ay sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. May tinutukoy po na 2 uri ng kamatayan ang Biblia. Yung ating pisikal na kamatayan. Sabi nga po sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. At yung pangalawang kamatayan, yung ating spiritual, yung ating soul, o walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Sabi nga po sa Pahayag 21:8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao na nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ayan po. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagdiliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Kung ang tao ay nawalay sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan, ano ang solusyon sa problema niyang ito? Ano yung ating solusyon? Madalas nating iniisip na ang relihiyon, mabuting asal, mabuting gawa, ang mga solusyon. Ngunit iisa lang ang solusyon na galing sa Diyos. Ito po yung ating ikatlong katotohanan. Si Jesucristo lamang ang tanging daan patungong langit. Bakit? Ito ay pahayag ng Diyos. Sa John 14:6, sinasabi ni Jesus, ito po ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ito po yung diniin talaga ni Jesus, na siya lang yung daan, ang katotohanan at ang buhay
wala pong makapupunta sa ating Ama sa langit kung hindi po sa pamamagitan ni Jesus. Dahil po ganap niyang binayaran ang kaparusahan sana ng ating mga kasalanan, ng iyo, ng aking kasalanan. Sabi nga sa unang Pedro 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap tayo sa Diyos. Patunay ang kanyang pagkabuhay na siya ay anak ng Diyos, ang Mesayas, at tanging tagapagligtas. Ay tungkol sa kanyang anak, sabi sa Roma 1:3-4, ang ating Panginoong Hesukristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David, at tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. May pangako siyang buhay na walang hanggan. Sabi nga sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ngunit hindi sapat na malaman lang natin kung ano ang ginawa ni Hesukristo. Dahil meron pang 4 na katotohanan. Unang katotohanan, mahal ka ng Diyos. Pangalawa, nawalay tayo sa Diyos dahil lahat ay nagkasala. Pangatlo, ang tanging daan lang para magkaroon tayo ng kaligtasan, ang Panginoong Hesus. At ito na po yung ating pang-4 na katotohanan. Kailangan nating ilagay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo para tayo po ay maligtas. Ang kaligtasan natin ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili. Hindi ito bunga ng ating mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ito po ayon sa Efeso 2:8-9. Sa Efeso 2:10, sinasabi sa atin na ang mabuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Okay? Ang mga mabuting gawa ay hindi paraan upang tayo maligtas, kundi isang katibayan o bunga ng ating kaligtasan. Ipinapakita natin ang ating pananampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng una, pagtanggap ng kanyang regalong buhay na walang hanggan, pagtalikod sa ating mga kasalanan, pagsuko ng mga buhay natin sa kanya. Sabi nga kanina sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayon pa sa Mateo 16:24, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, sabi ni Jesus, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Yun po yung sinabi ni Jesus. Ipinangako ng Diyos na makatitiyak kang mayroon kang buhay na walang hanggan kung mananampalataya at magtitiwala ka kay Hesukristo. Sabi nga sa unang 5:13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ito po ang desisyon na magtatakda ng iyong panghabang buhay na tadhana. Maari nang tiwala ka na sa Diyos sa maraming bagay. Ngunit ngayon, nais niyang magtiwala ka sa Kanya lamang para ikaw ay maligtas. Ipinagkaloob niya sa iyo ang kapatawaran at buhay na walang hanggan. At nais niyang
magkaroon ng personal na relasyon sa'yo. Handa ka bang magtiwala at sumunod kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Kung handa kang magtiwala, ipanalangin mo ito. Bawat bawat sentence or na babanggitin ko po ay sundan niyo lamang po ako. Kung handa po kayong magtiwala sa Panginoon. Pwede po kayong lumuhod, pumikit, at kung maaari itaas ang iyong kamay, tanda ng pagsuko sa ating Panginoon, at yung aking panalangin po para sa inyo ay mabuksan po at pumasok po sa inyong puso ang ating Panginoong Hesus. Ayon, sabi po rito sa ating panalangin, sundin niyo lamang po ang panalangin na ito ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Panginoong Hesus, maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Inaamin kong ako'y makasalanan at inihin ko ito ng iyong kapatawaran. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Magmula ngayon, ako'y magtitiwala sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan at isinusuko ko na ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng iyong utos at maging nakalulugod sa iyo. Amen. Ayan po. Kung nagtiwala ka na ngayon kay Jesucristo, nangyari na sa iyo ang mga sumusunod. Ngayon, mayroon ka ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Sabi nga sa John 6:40, ngayon, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang lahat ng kasalanan mo ay bayad na, napatawad na, noon, ngayon, at sa hinaharap. Sabi nga sa Colossians 1:13-14, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabi nga sa pangalawang Korinto 5:17, kaya't kung sino bang nakipag-isa kay Kristo kaya't kung nakapag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ikaw ay naging anak na ng Diyos. Ayan. John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ngayon, ang iyong spiritual na kaarawan. So, maligayang kaarawan. Ayan, reference. At bilang pag-alala sa iyong pagkatanggap sa Diyos, ayan, ito kasi ay gospel tracts po, no? So, right now, wala pa kayong hawak na gospel tracts and pwede po kayong kumuha ng papel, just write it down sa papel nyo po na papel or notebook or journal na talagang ito po yung pagtanggap nyo po sa Panginoon. Ito pong araw na ito. Tandaan nyo po yung araw na ito kung anong araw nyo po napanood po yung video. Lagay nyo po ng pangalan nyo at yung date po kung kailan nyo po tinanggap ang Panginoon. Ngayon po, ikaw ngayon ay mayroon ng personal na relasyon at permanenteng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po, pwede na po tayong mag-direct na pray sa ating Panginoong Jesus. Mayroon tayong access ngayon sa heaven. Ayan, praise God. Para po lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoon,
manalangin tayo sa Diyos araw-araw. Ito po yung pakikipag-usap natin sa Diyos. Kakausapin natin ng Panginoon para magpasalamat, para humingi ng tawad, at para tulungan tayong lumago sa ating pananampalataya sa Kanya. At para mas makilala pa natin siya. Ayan po. At para mas magkaroon pa tayo ng malalim pang pagkilala sa ating Diyos, basahin po natin yung Biblia araw-araw. So, kinakausap po tayo ng Diyos sa pamagitan po ng pagbabasa ng ating Biblia. Umpisahan po natin sa Ebanghelyo po ni John. Ito po yung sa New Testament. Magbasa ng isang kabanata araw-araw at humingi ng gabay sa banal na Espiritu upang maunawaan ito. Ayan po. Maging bahagi ng discipleship group. Ito po ay discipleship group po. Inaanyahan ko po kayo na kung meron kayong time, God's willing, na pumunta po sa main church ng CCF sa may Pasig, extension sa Ortigas, ganyan. Para po dumalo sa gawain tuwing Saturday ng gabi, 6 to 7, I think 6 p.m. Sa Sunday naman, may 3 service, 9, 12, and 3 p.m. service. Yung 3 p.m. saka 6 p.m. service ay Tagalog service po yun. If you want naman English, 9 to 12 naman po yung service. At, ayun po, at sa church, sa CCF naman po sa church, ay mayroon po dong welcome center kung saan i-welcome po kayo ng mga servant po ng Panginoon para po mas magkaroon pa kayo ng pag-unawa po sa salita po ng ating Diyos para mas magkaroon pa tayo ng malalim po na ugnayan sa Kanya. At ang discipleship group naman po, ito naman po ay para po sa ah, mga small group po na kung saan nagtitipon po yung mga lingkod po ng Panginoon para po mas lalo pa tayong lumakas sa paglapit po natin sa Panginoon. So, napakahalaga rin po talaga nito. Nang sa ganun po, nagabayan tayo sa ating lakad sa ating Panginoon. At kung meron tayong katanungan, at kung meron tayong gustong i-share, pwede rin po at kung meron tayong katanungan sa ating discipleship group. Welcome din po ang CCF para po hanapan kayo ng inyong discipleship group. Ayan po. Ayun po. At kung kayo naman po ay kung malayo sa inyo, maghanap po kayo ng ano po, ng simbahan po na naniniwala po sa Biblia upang matuto tungkol sa Diyos. Ito po yung mga mga Christian, mga born again churches po. Ayun po. Sabi nga ng Panginoon, kung hahanapin niyo po siya ng buong puso, matagpuan niyo po siya. And right now, naniniwala po ako na nakatagpo kayo sa Panginoon. Naniniwala po ako na yung prayer ko po sa mga tumanggap sa Panginoon na talagang tinapos yung video ay talagang lumago po yung inyong pananampalataya sa Panginoon. You can always message me po if meron kayong katanungan. At yun nga po, ibahagi po natin sa iba yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, sa ating pamilya, kaibigan, kapitbahay, at iba pa po na nais pong magkaroon din po ng relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ayan po. Ayan po. Purihin po ang Diyos sa buhay ninyo, sa paghahanap po sa Kanya, at patuloy po nawa kayong i-bless ng ating Panginoong Hesus dahil hinahanap niyo po siya at dahil mahal po kayo ng ating Panginoong Hesus. God bless po.